Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, pinaaalalahanan tayo ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Maaaring tayo bilang tao, paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na nagkakasala. Pero gayon pa man, naririyan ng Diyos na laging sumasama at umuunawa sa ating mga kahinaan. Kaya't aminin po muna natin ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway, kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao, liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ng Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro.
para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan, hindi po ako na ano, pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po minamahal naming Pilgrims of Hope. Magandang umaga po sa inyong lahat. We continue to reflect on the end times tungkol sa katapusan. Maaaring nakakapangilabot ang mga napakinggan natin na mga babala mula sa Ebanghelyo na sinambit ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mga kaguluhan, sa unos, sa pag-uusig, sa mga pagsubok. Ngunit kapansin-pansin, hindi niya sinabing iwasan natin ang lahat ng ito. Hindi niya sinabing, "Oy, magsitakas na kayo. Darating ang paghuhukom o darating ang pagkawasak ng sanlibutan." Sa halip, ano ang kanyang sinabi? Huwag kayong mabagabag sa inyong pagtitiis, ay makakamtan ninyo ang buhay. Magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kung ating susuriing mabuti, hindi kagalak-galak yung ating mga narinig mula sa ating pagbasa. Hindi kasiya-siya yung mga daluyong ng dagat na mawawala sa linyada ang mga planeta na naroroon sa kalangitan. Parang hindi ito kagalak-galak. Pero ang mensahe ay malinaw. Ang pananampalataya ay hindi paglayo sa hirap, kundi pananatili sa Diyos sa gitna ng hirap. And this is joy. This is gladness. Ganito rin yung napakinggan natin kanina mula sa aklat ni Daniel. Sa kabila ng mga nagbabalak na sumira sa bayan ng Diyos, kahit mayroong mga leon na nagbabantang siya'y lapain, laging naririyan ng Diyos na nagtatanggol, gumagabay, at nagliligtas. Ito ang paalala sa atin. Sa dulo ng lahat, Diyos pa rin ang may huling salita. Anong sinasabi ng mga pagbasang ito para sa atin ngayon? Unang bagay, huwag tayong mabuhay sa takot. Maraming katapusan ang nararanasan natin. Pagtatapos ng taon, pagtatapos ng trabaho, pagkatapos ng relasyon, pagtatapos ng lakas, ngunit hindi katapusan ang katapusan. Kapag kasama natin ng Diyos, ang hirap ay maaaring maging simula ng pagbabago, paglago at bagong biyaya. Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong matatakot. Dahil kahit ano paman ang ating mga kapighatian at mga problemang dinaranas sa buhay,
it may be the start of something new. It may be the start of change for us. Kaya ang unang paalala, huwag tayong matakot. Ikalawa, manindigan sa katotohanan. Kahit mahirap, sabi ni Jesus, may mga magsisinungaling at magpapanggap na tagapagligtas. Sa panahon ngayon, maaaring ito ang ating nararanasan na. Talamak ang kasinungalingan, talamak ang fake news, maling aral, at mapag-anyong pananaw. Kailangan ng lakas ng loob na manatiling tapat sa katotohanan, manatiling tapat sa Ebanghelyo. Kahuli-hulihan, ang pagtitiis ay paraan ng paglago. Hindi hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo. Ang hinihingi niya ay ang ating katapatan. Ang sino mang patuloy na nagtatiyaga, nagmamahal kahit hindi madaling magmahal, naglilingkod kahit pagod, nananalangin kahit wala ng gana, sila yung inaangkin ng Diyos. Kaya muli, mga minamahal kong mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, tanungin natin, mas napalapit ba ako sa Diyos? Mas naging mapagpasensya ba ako? Mas naging mapagpatawad ba ako? Mas naging mapagmahal ba ako? Kahit hindi pa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng bagong simula. Kaya sa gitna ng kaguluhan sa mundo, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang katapatan sa Diyos. Kapag nakakaramdam tayo ng takot sa mga katapusan, alalahanan natin, nasa kamay tayo ng Diyos. At sa kamay niya, wala tayong dapat katakutan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami ay pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ngang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparin
nabulang, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
Isalangin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lubat labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangi si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong patuloy na ipagdarasal ang ating mga minamahal na yumao, kapayapaan kailanman ng igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinimba ng Diyos na kapiling niya.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya po. Tayo po'y sama-sama po sa panalangin sa umaga. Tayo po'y nakatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang kanyang daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpante sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula'y pagkakataong alay, hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkaing nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal, upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot na may alisin, yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Tayo po ay maupo. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad na sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong isang kami ay tanglawan. Makapangyarihan Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami, sa tuwi-tuwi na'y tinapay ang luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihain mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang looy palayasin. Ngunit nilinis mo, muna't pinagyaman. Ang piniling lugar na pagtataniman, doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti at ang kabundukay kanyang nililiman. Mga punong sedroy nililiman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat,
Ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yung bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito na lahat ng hayop na nasa parang. Ikaw'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na tinatanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyo na pinalago mo't iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa iyong kagalitan na iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay pinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay, ipahayag natin hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ay siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal na ng Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog na lira at alpa, hipa na trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan at bagot nasa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikay tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubo sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang ang sarili, gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin na pupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos.
Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan sa napawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating na madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y Ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y Ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y Ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y Ikaw. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ng Diyos ang ating Ama na nangangalaga sa kanyang mga anak at hindi nagwawalang bahala sa kanilang mga panalangin. Buong kababaan loob na dumulog tayo sa Kanya. Panginoon, liwanagan mo kami. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong karunungan upang tumaha kami sa isang bagong buhay. Panginoon, liwanagan mo kami. Ang iyong karunungan ang gumabay sa amin upang panibagong buhay ang aming tahakin. Panginoon, liwanagan mo kami. Aming nawang mabata ang mga kahirapan na may tapang alang-alang sa ngalan mo, maging bukas para sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa araw na ito, patnubayan ang aming mga isip, kalooban at asal. Tulungan kaming makasunod sa iyong mapagpalang paggabay. Panginoon, liwanagan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso,
para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan mo kami. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ikaw ang tunay na ilaw at pinagmumulaan ng lahat ng kaliwanagan. Dinggin ang aming mga pang-umagang dasal. Ibaling ang aming mga isip sa mga bagay, banal na bagay. At mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Uy, kayo natin.